What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta po kayo? 49th season ng PBA Governors Cup opening game sa pagitan ng All Filipino Cup champion na Meralco Bulls at ng Magnolia Chicken Templados. At Ronde Hollis Jefferson didepensahan ang kanyang titulo sa nakaraang Governors Cup ng PBA. At mga isyo sinagot po ni Boss Al Francis Chua patungkol kung bakit nananatili sila bilang tatlong kupunan sa PBA. Yan po yung ating pag-uusapan. Tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Bubuksan nga po ng All Filipino Cup Conference Champion na Meralco Bulls at ng Magnolia Chicken Templados ang 49th season ng PBA Governors Cup. Sa linggo na nga po iyan, August 18, 2024 sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Nagmula nga po ang Meralco Bulls na nagkuha po ng kanilang kauna-unahang Philippine Cup title at ngayon nga po ay susubukan naman nila ang kanilang kapalaran dito sa Governors Cup at agad mapapalaban ng Meralco Bulls sa kanilang karibal na Magnolia Chicken Templados. Sa ganap po yan na alas 7:30 ng gabi ang nag-iisang laro sa pagbubukas po ng 49th season ng PBA Governors Cup. Pero bago po ang nasabing bakbakan ng dalawang kupunan ay meron po munang opening ceremonies na magsisimula ng alas 5 at magkakaroon po muna ng 48th season Leo Award. Paparangalan po dyan ang mga top individual performers mula po sa nakaraang season ng PBA. Ang Meralco Bulls nga po ay muli nilang ipaparada ang kanilang dati ng import na si Allen Durham na ilang championship series na din ang pinagdaanan. Kalaban at katunggali niya po dyan ang kanyang matagal ng karibal na si Barangay Ginebra San Miguel, Justin Brownlee. Kasama nga po ng Meralco Bulls ang nasabing import na si Allen Durham at ipaparada naman po ng Magnolia Chicken Templados. Ito pong si former NBA players Glenn Robinson III. At sa nakaraan pong video na inilabas po natin, nilabas na rin po ng PBA ang kanila pong 6 na araw na paglalaro. 6 times a week po silang maglalaro from Tuesday to Sunday. Ang yan po ay gagawin po nila ang elimination round sa loob ng isang buwan. Narito po ang mga venue ng mga laro na gaganapan po ng PBA kung saan dyan po nyo pwedeng mapanood ng live ang kanila pong mga bakbakan sa loob po ng Smart Araneta Coliseum, Ninoy Aquino Stadium, at ang mga out-of-town game naman ay gaganapin. Una na nga po dyan sa Candon, Ilocos Sur, sa Candon City Arena, Cagayan de Oro at Panabo City. Yan po ang mga detalye ng pagbubukas ng 49th season ng PBA Governors Cup this coming weekend. August 18, 2024, magbubukas po sila ng August 18, Sunday, tapos pahinga po sila ng Monday at tuloy-tuloy na po yan from Tuesday back to Sunday po ulit. At opisyal na nga po muli pong magbabalik at para depensahan ng kanya pong titulo ang Talk and Text Tropang Giga, ang kanila pong import na si Ronde Hollis Jefferson na muli nilang ipaparada sa pagbubukas ng 49th season ng PBA Governors Cup. Nasa lineup nga po na ipinasa ng Talk and Text Tropang Giga ang pangalan ni Ronde Hollis Jefferson bilang kanilang import. Papalitan nga po ni Ronde Hollis Jefferson ang una nilang import na si Darius Day. Ilang araw bago magsimula ang 49th season ng PBA ay muli natin pong makikita ang tapatang Justin Noypi Brownlee, Allen Durham at syempre ang nakalaban po ni Ronde Hollis Jefferson, etong si Justin Brownlee sa nakaraang pong Governors Cup at pinagarian nga po yan ni Ronde Hollis Jefferson. Sa 49th season ng PBA, magagawa pa kayang muli ni Ronde Hollis Jefferson na pag-championin ang Talk and Text Tropang Giga. So medyo exciting. Ito pong paparating na Governors Cup. At ito naman po, pag-usapan naman po natin, ito pong si Sports Director Boss Al Francis Chua. Sinabi nga po ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua kung bakit nananatili sila
na sister team para matulungan po ang PBA. Ipinagtanggol nga po ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua kahapon po yan, Wednesday, ang sister team na pagmamayari nga po ng San Miguel Corporation at ng MVP Group. Sinabi nga po ni Boss Al Francis Chua na ginagawa lang nila ito para mapanatili madami ang bilang ng miyembro ng ball club. Sa pagsasalita nga po sa press conference sa EDSA Shangri-La, sinagot nga po ni Chua isa-isa ang mga issue. At si Chua din po ang kasalukuyang Vice Chairman ng PBA Board. Ang mga isyong sinisisi nga po ng ilang fans ang mga dahilan kung bakit hindi na po masyadong maganda ang laban sa PBA dahil nga daw po sa powerhouse team ng liga. Sinabi nga din po ni Boss Al Francis Chua ang pangunahing motivation ng San Miguel Corporation at ng MVP Group na ang pagpapanatili ng maraming kupunan tulad ng San Miguel Virmen, Magnolia Hotshot, Barangay Ginebra San Miguel at sa panig naman po ng MVP ay ang Talk and Text, Meralco at NLEX Road Warriors. Narito po ang mga sinabi ni Boss Al Francis Chua sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Sister team, sabi alisin nyo na yan. Baka 4 o 5 team na lang ang matira sa PBA. Dati na din inamin po ni San Miguel Big Boss Ramon S. Ang na magastos ang tatlo niyang kupunan na nanatili po ngayon sa PBA dahil nga po umaabot daw po ng billion pesos ang gastos kada taon ng kanila pong tatlong kupunan. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Boss Al Francis Chua sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Akala lang nila San Miguel at MVP Group ang natutuwa sa sister team. Marami sa atin dito, isang team lang ang kanilang hawak. Nag-i-struggle na. 3 team pa ang hahawakan mo. Well, totoo naman po si Boss Al Francis Chua na hindi biro ang mag-manage ng 3 kupunan dito sa PBA. Narito pa po ang mga huling bahagi ng pahayag ni Boss Al Francis Chua sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. May Boss Ramon S. Ang ay tinutulungan ang liga. Kaya 3 ang team. Sino ba naman ang ayaw na gustong alisin yan? Kasi mas makakatipid siya. Siguro ganun din kay Boss MVP. Mas makakatipid siya. Pero 12 tayo. Masaya. Kaya gusto natin magdagdag. Gawin nating 20, 25 team ito. Baka mag-isa na lang kami. Kasi marami na. Hindi ganun kadali to convince somebody to join the PBA like that. Hindi ganun kadali sa amin yan. Yan po ang mga sinabi ni Boss Al Francis Chua na kasalukuyang Vice Chairman ng PBA Board at SMC Sports Director si Al Francis Chua. Well, sa isang banda may punto na mahirap po talagang mag-convince ng mga company na sumali sa PBA. Halika, sali ka rito, parang ganun lang, hindi po ganun kadali yon. Kasi talagang mahirap po sa sobrang laki ng expenses ng bawat team mula po sa players, coaching staff, team manager, PT or physical therapy, ballman, etc. etc. Lahat po yan may salary. At take note hindi po basta sahod. Malalaki ang pinag-uusapan pong sahod dito. PBA contract, million po ang bawat isa sa player, coaches pa. Kaya again, sobrang magastos po ang pagkakaroon ng isang PBA team. Nandyan po sila para bigyan tayo ng kasiyahan. Sana maging supportive na lang po tayo mga shooters. At yung pong inaasahan po natin na Hong Kong Eastern pala mga shooters baka hindi po umabot sa kasalukuyan na PBA Governors Cup. Maaari pong sa PBA Commissioners Cup na po yan sila matuloy. At sabi po ni Ricky Vargas, ni Chairman Ricky Vargas, na almost done na ang kanila pong negotiation dito po sa Hong Kong Eastern na sasali dito po sa pagbubukas naman ng susunod na konferensya. Yan naman po ay ang Commissioners Cup. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!